I want to change the face of farmers. Not all the farmers cannot speak English, cannot understand English, at takot sa sinasabi nilang malalaking tao. Ngayong umagang ito sa ating edisyon ng Maunlad na Pilipino Agricultural Radio Program ng Department of Agriculture, amin po ikinagagalak na mga kasama ating chairperson para sa Pestales Agriculture Cooperative, walang iba kundi Chairperson Jeneline Arcillas Entoy. Paano po kaya nagsimula yung ating samahan? First, long story, but anyway, nag-umpisa lang po talaga siya supposedly for a vacation. Way back 2014, then napunta ako ng Bacolod. May friend ako doon, si Radeline Caballoyo, which is our board of directors right now. So, from Bacolod to Cebu. And then, napunta kami ng Dalaget, which is the vegetables basket of the South. Nakita ko yung kawawa yung mga farmers. Kasi nung nagstay ako doon for 2 weeks, yung friend namin is my friend Rodeline na si Melodina, farmer sila, buong family nila. So doon ako napunta. So every Tuesday and Friday, ano po yan, tabo yan doon sa Kalaryuhan. Which is, dumadating yun doon yung maraming mga angkat from Bohol to Cebu and Negros, like for example. But then, yung papa ni Melodina may kausap doon sa baba na parang umiiyak sila. So out of my curiosity, so bumaba ako doon at tinanong ko sila, ba't kayo umiiyak? Ba't ka umiiyak? So sabi nila, as usual, ang sayote namin bibilhin lang ng piso. And then yung produce nila, yung carrots nila bibilhin lang ng 10 pesos per kilo. So parang fiction doon is, di baling mabulok kaysa ibenta sa mga middleman na according to them, sila yung mayaman at sila naghihirap pa din. To be honest, hindi ako makatulog that time thinking na I know how hard to be a farmer because ang mama at papa ko is a farmer. Yung papa ko sa umaga farmer, sa gabi fisherman. So, naramdaman ko yung sakit, kumbaga. Kasi nung I asked them, humingi pa kayo ng tulong sa barangay, sabi ma'am, kung sino lang naman yung nalala nila about politics. You know, I'm just sharing this. And then, punta kayo ng LGU, yes, pero hindi namin maintindihan yung mga requirements kasi mga English, tapos hindi na kami marunong umintindi. So, hindi talaga nila kaya physically. So then I realized na kawawa naman sila. And then, I want to change the face of farmers. Not all the farmers cannot speak English, cannot understand English, at takot sa sinasabi nilang malalaking tao. Yan po talaga yung sinasabi nila lagi doon. Nung tinanong ko din sila, nakita ko yung mga fresh produce nila na puro blue or green. Tapos nung tinanong ko sila, nag-i-spray sila. So sabi ko sa kanila, ano yung ini-spray mo, tatay? Sabi niya, medicina, ma'am. Ano yan? Sabi niya, chemicals yan. Ha? Yan yung kinakain ko dito for 2 weeks. Sabi niya, hindi po. Nakita mo yung backyard nasa likod ng bahay? Yun yung kinakain namin sa pamilya namin. So ito, para ano to? Bebenta namin. Ha? So alam niyo na hindi maganda? Yes, ma'am. Kasi alam namin poison yan. Pero we're just doing it for money. So doon ko siya nakita, ma'am, ay, Diyos ko, hindi alam ng mga tao yung kinakain nila is poison. So that's the reason why how it started. Then, bumalik lang ako sa Manila para i-settle yung life ko. Then, sabi ko, babalik talaga ako ng Cebu. I don't know how to start, but one thing I for sure is I want to change the face of farmers.